interface. Okay, so review lang naman yun ng ating basic. So ngayon naman, ang una nating activity ngayon ay parang kagaya lang din yung ginawa natin ng basic, no? Georeferencing. Pang 13 natin yun basic. So gagawin natin yun ngayon sa first day. Kaya lang, hindi lang siya basta georeferencing. Di ba, ginawa natin georeferencing dati, dalawang image. Meron tayong malibay at yung lapinig. No? After natin ma-georef, ang ginawa natin, linip natin siya. And yun lang. No? Pero dito, ang gagawin natin, meron tayong 4 na image na i-georef. No? After natin yung ma-georef, i-click natin and then i-merge natin para isang file na lang o isang raster file na lang. Yung 4 na image na yun, gagawin natin siyang isang raster file. I-merge natin siya. Is dun sa inyong training data, pakitas ko ng green card kung meron tayong training data lahat. Green card. Okay, so far, lahat naman meron na tayong training data. Kasi hindi ko na kayo tuturuan kung paano mag-load ng mga data, no? Kasi natulog namin yung basic. Okay, so kapag sinabi ko mag-load tayo ng data, so diretso na tayo, load na tayo ng data. Okay, depende na yan sa inyo kung paano, kung anong way ng pag-load ng data yung gagawin nyo. Okay, so i-load natin yung 4 na image na binigay namin sa inyo. So saan siya makikita? Andun siya sa inyong advanced dito sa NIA training data na folder. So andito siya sa JRF na folder. Okay, doon sa JRF na folder, meron tayong 4 na image. Yan, Kalintaan, Adela, Ambulon, at saka San Jose. Okay, itong image na to ay topo map. No? So meron siyang, yung topo map natin, meron siyang sheet number, no? Ayan, sa upper right side, yung pangalan ng sheet number natin. JRF. Yes po. Andito po yung ating data sa NIA training data na folder. And then, meron tayo itong JRF na folder. Pareho lang ba yung mga folder? Okay, so pa-open ng JRF na folder. Andito yung 4 na image natin. So, ito yung ating i-JRF, no? So, open muna natin or bubuksan ko muna yung Kalintaan. Ayan. So, itong 4 na data natin is topo map siya, no? Topo map na 1:50,000. So, itong unang in-open ko, Kalintaan. And then, meron sa right side, upper right side niya na sheet number. So, anong ibig sabihin itong sheet number dito? Ayan, dito siya sa, mag-zoom tayo sa lower right. Ayan. So, ito naka-highlight na yan. Yan, naka-highlight na to. Ibig sabihin yan, ito yon yung mapa 3157-1. Okay, so meron siya mga kadikit o katabing map na, topo map na, ano yan, yung mga sheet number yan. Okay, so, ang gagawin natin, i-JRF natin yung ibang map. Bawa, sa next map natin, i-JRF natin, itong katabi niya, no? Ito siya. 31572. And then, itong next naman, asan siya? Open. Itong isa naman ay 3256, then 4, and then itong San Jose naman, ang sheet number niya ay, ayun naman po. 3257. 3. Okay, magkakatabi po yan, okay. So, ang gagawin natin, ito yung 4 na yan. Isa, ito, yan. Okay, so magkakatabi po yan. So, ang gagawin natin, pagsasamahin natin yung mamaya, ididikit natin yan after natin ma-JRF. So, yun yung ating gagawin ngayong hapon. Okay, so balik na tayo sa ating QGIS, no? Balik na tayo sa ating QGIS, pero before yun, tingnan muna natin ulit yung ating mapa, no? Yan. So, ang sabi natin dito, yung information ng ating map, narinig ba ako sa dito? So, ang sabi ng ating map, ano nga ang pinaka-una natin titingnan kapag nag-JRF tayo, yung information ng ating map, no? So, tingnan natin yung information ng ating map, 1:50,000 ng topo map, Kalintaan, ito yung sheet number niya. And then dito sa baba, sa gitna, nakalagay dito kung ano yung
kanyang CRS or Coordinate Reference System. No? So, ang nakalagay dito, siya ay transverse mercator projection daw. Pero yung dito niya is naka-Luzon dito. No? So, kapag sinabi natin transverse mercator, ano ang coordinate system yon? Parang review na dito ng basic natin no, sa mga coordinate reference system. So, kapag sinabi natin transverse mercator, anong coordinate system yon? Projected coordinate system po ba o geographic coordinate system? Geographic. Tapos sinabi natin transverse mercator, universal transverse mercator. Kapag sinabi natin UTM, ano po ba siya? Projected coordinate system o geographic coordinate system? Dalawa lang po yung pagpipilian natin na coordinate system, either geographic or projected. Review lang po ito ng basic natin. Na-practice po ba natin yung basic natin? Hindi masyado. Hindi masyado? Okay. So, babalikan ko yung notes natin. Meron pa po ba kayong mga notes natin ng basic? Tingnan ko notes. Meron pa po ba kayong notes natin ng basic? Si Jerome nung ba't di matanda yan? Yan. So, ito agad. Ang bubungan sa atin. So, ito yung mga coordinate system na ginagamit natin dito sa Pilipinas. No? Meron tayong geographic coordinate system and projected coordinate system. Sa projected coordinate system kasi natin, meron tayong UTM at meron tayong PTM. No? Ang kinaibahan ng dalawa, yung UTM kasi ginagamit natin yan sa mga small to medium scale maps. And then yung PTM naman, no? Ang ginagamit natin to sa mga large scale maps. So, ano example ng mga large scale maps natin? Yung mga cadastral maps natin. Okay? So, ito siya. So, kapag sinabi natin transverse mercator, sa ang coordinate system siya, nasa projected coordinate system. Okay, so ito lang, UTM, transverse mercator po yan. So, ang datum niya, diba? Ito yung mga coordinate system natin, ito yung pangalan ng ating mga coordinate system, ito yung datum na katumbas niya na ginagamit natin. So, usually, ang ginagamit lang talaga natin na datum dito sa Pilipinas, tatlo lang po yan. No? Meron tayong WPS 84, Luzon datum, at yung PRS 92. Okay? So, ang local datum natin, ano nga ang local datum natin dito na ginagamit? Ano po yung local datum? Luzon, and then, ano po? At saka, PRS 92. So, marami na nakalimut yata ng basic. Marami na po nakalimut ng basic. Ayan. So, ito din yung katumbas natin ng mga EPSG, no? O yung European Petroleum Survey Group na code, no? And then, ito naman yung mga unit measurement na katumbas niya, no? Okay? So, kapag sinabi natin transverse mercator, siya ay projected coordinate system. Okay? So, nakalagay dito sa ating map, sabi niya dito, transverse mercator daw siya, yung projection. Pero yung datum niya, naka-Luzon datum. Okay? So, tandaan niyo po yan, Luzon datum. And then, kapag sinabi natin projected coordinate system, siya ay, ano yung unit of measurement niya? Kaka-flash ko lang kanina. Nakalimutan na? Meters. Okay? Ang sabi dito, kapag transverse mercator, projected coordinate system yung ating map, ang unit of measurement niya ay naka-meters. Okay? So, tingnan natin yung ating mapa. So, pag nag-i-input tayo or pag nag-GGRF tayo, nag-i-input tayo ng mga coordinates. Pero tingnan natin yung coordinates ng ating map. So, ano po ba yung coordinates ng ating map? Naka-meters po ba yan? Degree po. Naka-degrees. So, kapag naka-degrees, ano yung coordinate system dapat niya? Joke. Diba? Galing tayo dito sa ating notes. So, kapag naka-degrees yung ating, yung unit of measurement, anong coordinate system yung gagamitin natin? Geographic. Naka-geographic coordinate system. So, hindi na usap yung information niya, no? Kasi, ang sabi niya doon, ang aking projection daw is universal transverse mercator na naka-Luzon yung datum.
Pero dun sa kanyang coordinates ay naka-geographic. Okay, so saan doon yung pipiliin natin o susundin natin kapag nag-GRF tayo? So ganito po yun, no? Kapag nag-GRF tayo at yung information niya ay magkaiba, ang gagawin natin, ang susundin natin doon kung ano yung i-input natin coordinates. Okay, saka natin, so kung ano yung i-input natin coordinates, ano nga po yung i-input ulit natin? Naka-DNS, naka-degrees, no? So ang gagamitin natin na coordinate system ay geographic coordinate system. Pero yung dito, same lang, hindi tayo magbabago ng dito. Okay, so ang gagamitin natin dito, kung ang sabi natin, ang unit of measurement niya ay naka-DNS, and then yung coordinate system niya ay geographic, yung datum niya ay Luzon 1911, so ano ang gagamitin natin EPSD code? WGS 84. Ano po yung gagamitin natin EPSD code? 4253. Ha? 4253. 4253. So, ito po yung gagamitin natin na code mamaya. No? Kapag kapag tayo ay JREF. Okay? So, kapag na-JREF natin siya, so, kung gusto nyo gawin siyang transverse mercator, doon na natin siya ita-transform or i-convert to transverse mercator. Pero for now, kailangan muna natin i-JRF and ito yung gagamitin natin. 4253. Okay, so balik tayo sa ating QGIS. Yan. So lahat po ba naka-open na yung ating QGIS? Pakitaas po lang yung green card. QGIS. Okay, so naka-open naman na lahat? Amoy kari. Okay, and then i-enable na natin yung ating georeferencer. Okay, so saan nakikita yung ating georeferencer? Nasa layer po siya. Paki-open yung ating georeferencer. No? Open ko lang yung aking georeferencer. So hindi ko muna niload dito yung ating raster file. No? Gusto ko na siya iloload. Kasi ang gusto ko mangyari, after ko mag-georef, saka ko pa siya iloload dito sa ating project. Okay, so open ko lang yung ating georeferencer. Yan. And then, iloload na natin yung first image na ating i-GRF. So, ang muna natin i-GRF ay yung Kalintaan. kalintaan. Okay, so pakiload po yung kalintaan, no? So, mag-add tayo ng raster or open natin yung raster and then, puntahan natin yung GRF kalintaan. So, kalintaan po muna yung ating uunahin na i-GRF. Yan. Okay, and then, i-open ko lang. So, andito na yung aking image. No? Ready na ako to JRF. Ready na po ba mag-JRF? Yes. Ready na? So, ano ang unang gagawin natin? Para before, pag nag-JRF tayo? Click point. Okay, pwede naman yun. Pero, ang gagawin ko muna, isi-set ko muna yung transformation settings niya. No? Para, at least, okay na siya. Before ako maglagay ng points, no, nakaset na yung aking transformation settings para i-run ko na lang mamaya after ko maglagay ng mga points. Okay, so saan natin siya isi-set? Dito sa transformation settings, yung parang gear na icon. No? So, i-click ko yan. So, meron tayong transformation type, no? Ang ginagamit natin dito ay polynomial 1. No? So, ang polynomial 1 kasi is, ano siya, paikot, no? hindi niya binabago yung kanyang itsura o yung form ng image, no? Ano lang siya, paikot. Okay? So, polynomial 1, and then yung target CRS natin, no? So, pag i-click nyo yan, so marami akong makikita dito. Doon sa bagong install pa lang ng QGIS, for sure, wala pa kayong nakikitang ganito, no? Kasi ang nakalagay dito mga recent CRS na ginamit natin. So, kung wala pa tayong ginamit na CRS na gano'n, hindi nyo pa siya makikita dito. Okay, so para makita natin lahat ng CRS, punta tayo dito sa globe na icon para makapag-select tayo ng CRS. Yan. So, same din dito, no? Ito dito nyo makikita sa taas ng recent CRS na ginamit nyo. And then, kapag wala dyan, so dito kayong maghahanap sa predefined. Ano nga ba yun, ma'am? Kanina? 5, ano? 4253.
4253? 4253. Okay? So, pag hindi nyo makita dito sa recently used, dun po tayo maghanap sa predefined coordinate system. Or i-filter na lang natin, no? So, 4253, ito yung ano natin kanina na CRS na identify na gagamitin natin CRS. Ano po? Walang nalabas saan? Okay, balik ako dito. No? Dito na po ba lahat sa transformation settings? Yes. Okay, so dito po sa inyo, sa mga bagong install, wala pa po talagang lumalabas dito. No? Dahil ang nakalagay dito, ito yung mga recently used. So kung wala pa kayong ginagamit na ganung projection or kaka-install nyo pa lang ng QGIS, for sure, wala pa po talagang laman yan. Okay? So ang gagawin natin, para makikita natin yung CRS, no? I-click natin yung globe na icon. Okay? Para makapag-select tayo ng CRS. So pag-click yung globe na icon, lalabas itong Coordinate Reference System Selector. Yan. So dito sa taas, yan. So dito sa taas, dito, no? Wala pa kayong makikita dito, lalo na kung wala kayong nakita kanina sa drop-down, wala din kayong makikita dito dahil same lang to dun sa drop-down kanina, yung mga recently used. No, kapag wala pa kayong makita dyan, ibig sabihin kaka-install lang naman yung QGIS or dito pa nagagamit. So dito dapat kayong maghahanap sa ating predefined coordinate system. No? So kung mahirap maghanap dyan, kasi sa sobrang dami ng ating mga coordinate system, ang gagawin na lang natin, i-filter na lang natin yung ating coordinate system na ginagamit. No? So, paano mag-filter? Ita-type nyo lang dito sa yung EPSG. Kung hindi EPSG, ang gawin nyo, i-type nyo yung D2. Halimbawa, alam nyo, Luzon 1911. I-type nyo lang dyan, yung mga lalabas din naman dito. Yan, 2D. Or, ito na yung katumbas ng EPSG niya. Para mas madali or mas mabilis since marami ng D2, diba? Lalo pa pag-projected coordinate system yung ginagamit natin. Ayan, marami din yan. Okay? So, mas maganda kung alam natin yung EPSG, katumbas na EPSG code ng ating coordinate system. No? So, dito, ang katumbas niya ay 4253. So, pakitype na lang sa ating filter, 4253. Okay, nakuha po ba? Pakitaas ng green card kung nakasunod. Okay, so wala na nang iwan. So, pakiselect, 4253, yan. And then, click OK. Yan. So, okay na yung ating transformation type. Okay na yung ating target CRS, no? So, ngayon naman, yung output file naman. So, make sure, no, na i-save natin or alam natin yung location ng ating output kasi baka mamaya, no, after natin mag-generate kasi i-click pa natin siya at i-merge, hindi na natin makita yung images natin or yung na-generate natin na image. So, kadalasan ito yung nagiging problem na nakikita namin kapag nag-training, no? So, lagi kami tinatawag na saan na po ba yung aking na-generate. So, hindi nila makita kasi hindi nila nalaman kung saan nila na-save. Diretso lang sila nag-set ng transformation. No? Para malaman natin o ma-set natin kung saan natin siya sinisave. So, dito sa output file, make sure na i-click nyo yung tatlong dot para i-browse nyo kung saan folder ko kayo nagsisave. Okay, pakiclick yung tatlong dot. And then, save natin siya dito. Magawa lang ako ng folder, day 1. Okay, para lahat ng output natin sa day 1, dito ko na makikita. Hindi na ako maghahanap kung saan-saan. Okay? And then, ito na siya. So, i-assist ko na lang yung file name niya. 3157-1 salintaan_modify. Okay? Nakasunod? Pakitaas ng green card and the red card naman kung may questions kailangan ng assistance. Okay, walang red. Go na tayo and then click save. Yan. So, okay na yung ating output file, no? Yung resampling method, i-assist na lang natin yan.
nearest neighbor. So, okay na rin to. Nakalat, okay? And then, make sure na naka-check yung inyong save GCP points at saka load in project when done. So, bakit natin to sinicheck? Halimbawa, nagkamali kayo or may kailangan kayong baguhin o na-delete nyo man ninyo, no? At pag pag-select natin yung GCP points na ginawa natin, ilo-load na lang natin yung GCP points. Hindi na natin kailangan maglagay ng control points at mag-input ulit ng mga coordinates. Dito naman sa load in project when done, para after natin na JREF, diretso na siya sa ating project, no? Hindi na natin kailangan i-load pa. Okay? So, yeah, then, okay. So, naset na natin yung ating transformation settings. Ngayon naman, ready na tayo para maglagay ng ating control points. Okay, so, saan tayo unang maglagay ng points? Unahin muna natin sa upper left. Okay, so sa upper left, ayan. Kita naman po ba? Make sure na naka-zoom kayo na pag-viewer kayo maglagay ng ating control points. Kasi kung nakaganyan kayo, tapos maglagay lang kayo ng points dyan, minsan nasa labas niya or andito yan, andito. So ang laki ng error nyo, kapag malaki yung error nyo, no? So meron kami sineset na error na dapat less than 1 lang siya ng ating residual error. Para i-go natin yung pag-severe referencing. Okay? So, first, i-zoom ko muna siya para makita ko kung saan talaga dapat naka-point. Yan. So, medyo pixelated lang siya, no? Yan. Pero dito ko siya ipo-point. First point, left click. And then, ready na ako mag-input ng aking coordinates. So, para makita ko yung coordinates, pwede niyo pong gamitin yung wheel ng inyong mouse, no? Mag-zoom in and zoom out. Ayan. I-zoom out ko siya pag nakalagay na ako ng point. And then, i-input ko na dito yung coordinates. Okay? So yung coordinates natin, pag nag-input tayo, unahin muna natin yung degrees para maglagay tayo ng ating units, space lang sa ating keyboard, no? Degrees, space, and then yung minutes naman. Okay? Kung meron pa siyang seconds, mag-space ulit kayo bago kayo mag-input ng seconds. Pero sa ating data po kasi hanggang minutes lang. So, dalawa lang yung kailangan po input, degrees and minutes. Ay, may online pala tayo. Sa online po ba nakakasunod? Yun lang, baka may nag-message sa ating online. Kasi kayo yung aking student. Sige. Yan. Asa na ba? Naka-high. Nawala ba? Hindi, ma'am. Zoom workplace. Ay, nakikita naman. Sa Zoom po ba, nakasunod naman? Para mabasa ko ba kasi may magtanong sa Zoom, no? Yan. Okay? So, next naman, ito sa ating Y. Ayan. So, nag-input agad ako ng X and Y, no? Hindi ko na kayo tinanong kung saan dito yung X and Y. Naalala niyo po ba? Yes. Kung ano yung X and Y dito na input natin? Yes or no? Naalala niyo po ba? Ang X yung nasa ano? Kung ano ang X and Y, so nagdiretso na ako ng input ng X. Tama ba yung input ko? Na ito yung X natin, 120 degrees and 45 minutes. Pakitaas ng green card sa nagsasabing yes and red card naman sa nagsasabing no. Mali po yung iyong input. Parang yes yata yan. Hindi po yan yung ating coordinate. Baliktad, no? Dapat dyan. Dapat nasa Y po yung pag-input nyo. Pakitaas po ng Y. Ay, Y. Sorry. Pakitaas po ng red card kapag sinasabi nyo na yung pag-input ko na 120 degrees and 45 minutes ay nasa Y dapat yan, hindi sa X. Red card po yun. And then, green card naman kapag sinasabi nyo tama po yan. No? Nandyan po talaga siya. Yung ating kung talagang X ay 120 degrees and 45 minutes. Tama. Pakitaas po lahat ng card. Oo, tama yan. Pakitaas lahat ng card.
Tama. Green kung tama yung pagkaka-input ko. And then yung X ko talaga natin 120 minutes at 45 minutes. And then red card naman kapag sinasabi nyo na mali yan, dapat nasa Y yung ating 120 minutes. Pakitaas po ulit ng inyong card lahat. Lahat pakitaas ng card. Okay lang po yan. So, Tama isa ba? lang po, isa lang. Oo. Isa lang, pakitaas. Isa Kasi- lang po, pakitaas lang po ng isa. Hanggang 90 di ba lang ang ano? Ang Y? Tama ba? Okay, so may nakikita akong green. Sino man sa amin hindi ko alam? Hindi ko natanda. Alam namin. Okay, so marami yatang nalilito sa ating X and Y. Okay? So, ang tanong ko, ano po ba yung X? Longitude po ba siya o latitude? Ha? Hindi, yung ganon. Ay, yung ano, Ayun po yung baliktad. X po ba? Baliktad. Latitude po ba yun o longitude? Sino sabi naman yung pagkitaas ng green card? Baliktad nga, baliktad. Red card naman sa nagsasabi, ang X po ay latitude. Pakitaas ng red card. Okay, meron din pa rin red card, no? Tama, mali nga, baliktad pag ganun ang X. So, ano to, sir? Tama po ba yung pagkaka-input ko? Hindi. Ha? Baliktad. Mali? Ano ba? Mali? Okay. Marami talaga dito sa ating latlong, no? So, balik tayo. I-close ko muna to, no? Yan, close ko muna yan. So, saan ba ako pwede mag-ano yung voice speaker dito? Dito yan. Itago mo muna yung isa. Yan, dito. Okay? Ito na naman ako sa mag-drawing. Ito kasi yung ano ko, hindi ako marunong mag-drawing. Ito na lang. Okay, so, yan. Latitude ang longitude ang. Yan. Okay? So, sino nagsabi kanina na X, mali yung pag-input ko? Mayroon kanina, no? Okay, so ito. So, meron tayong X-axis and Y. So, saan dito yung X and Y? X. Saan yung X? Horizontal. Saan yung X natin? Vertical or horizontal? Horizontal. So, ang sabi nyo, ito ay X. Okay, lagay natin X. So, saan ang Y? Vertical. So, sabi nyo, ito yung Y. Vertical line. Hindi na naman tayo, hinahanap pa naman sex eh. Huwag mo kasing hanapin. Okay? So, saan ang easting and northing? May nagkakamali pa ba? Ang easting ay Y. Ito, X. Easting. Okay? So, dito yung ating easting at dito yung ating Northing. Okay? So, kung sabi nyo, ang Y natin ay ito yon, and then yung X natin ay ito naman yon, no? So, next question. Ano ang longitude? Horizontal line or vertical line? Longitude, ha? Ano nga ang maximum value ng longitude? Nasa isa yun? 180. 180. So, sabi nyo 180. So, ano ang longitude natin? Uy, hindi ah. Ano ang longitude natin? Vertical line X. or horizontal line? X. Yung X. line muna. Horizontal. Ha? Horizontal. Horizontal line? O, sabi ko na kayo masagot. Sino nagsabing horizontal line ang longitude? Longitude yung tinatanong ko, ha? Green pala. Green. Horizontal line ang longitude. Kulay green. Red naman, kapag sinasabi yung vertical line ang longitude. Pakitaas ng red card. Di ba 180? Parang masaya mo. Sukunti lang. Okay. Okay. So, ang longitude natin ay X. tama naman yun. Ang longitude natin ay X at saka east. C lang yun, no? Ang kinaibahan lang nun, yung longitude natin naka-degrees and yung easting natin naka-meters. Okay? So, ang tanong ko ngayon, para maintindihan nyo o malaman nyo kung saan
coordinates, no? Kasi baka magkamali din ng input ng coordinates kung saan doon yung x at saan doon yung y. Okay, so, ang tanong ko ngayon, kung saan dito yung longitude, yung horizontal line or vertical line? So, sabi nyo kanina yung longitude x, yun yung x. Okay, so, ano ngayon ang longitude? Vertical line or horizontal line? Paano ba sukatin nga ba yung ano? Ano? Saan? Vertical mo pataas. Vertical line. Sino sabi yung vertical line? Pakitaas ng green card. Green card na ngayon. And horizontal line naman, red card. Yung vertical pataas. Saan ang longitude? Vertical line or horizontal line? Okay? Vertical line kapag ang sinasabi nyo, green card kapag ang longitude nyo ay yung vertical line. Okay? Red naman kapag ang sinasabi nyo, yun yung horizontal line. Pakitaas lahat ng card para malaman natin. Lahat ng card. Sa inyo, sir. Card. Kasi si, ano di ba yun? Ayan. Okay. So, marami, no? Marami. Halo. Kalahati. So, marami pang Nalilito. nalilito. Okay. So, sabi natin ito yung X natin, no? Then, ito naman yung Y. Okay. So, meron tayo series of vertical line. Ito ay tinatawag natin siyang longitude. Bakit longitude? Ang galing ko naman siya. Okay, longitude siya, no? Vertical line. Okay, bakit siya tinatawag na X and bakit siya tinatawag na east, no? Okay, so ang ating vertical line, ito yung longitude. Tinatawag din siya X dahil dumadaan siya dito sa ating X. And then, nag-move siya papunta Easting. papunta dun sa east. And galing dito, ang value nito, wait lang ha. Okay? Okay, so, galing dito, nag-move siya papuntang east. Dumadaan siya sa X, and from here, ang value nito ay 0. And habang nag-move siya papuntang X, tumataas yung value niya hanggang ang maximum value niya ay 180 degrees. Okay, tandaan niyo po yan. Ang ating longitude, dumadaan siya sa X, papuntang east. From here, 0 yung value niya, at habang nag-move siya papuntang east, tumataas yung value niya hanggang 180 degrees. O, tama naman pala yung patla. Okay? So, ngayon naman, yung ating latitude, no? So, series of horizontal line. Yung ating latitude. From here, 0 yung value niya, nag-move siya papuntang north. Dumadaan siya sa Y hanggang, ano yung maximum value niya? 90 degrees. Okay, so meron din tayo from here, no? 0. May mga series of longitude din tayo dito. Yan, series of longitude. Nag-move siya papuntang west. Ang value niya ay hanggang negative 180. So, ganun din dito. No? Meron din tayo series of horizontal line. Latitude pa rin siya. From here, 0 yung value niya. Hanggang south, nag-move siya to negative 90 degrees. Nakuha po ba? May question? May questions po ba? Di ba ito mo? Wala? Later? Okay, so balik tayo dito sa ating value. So saan dito yung ating longitude? Yung ating x? Ano yung value ng ating x dito? Ha? Oh, nagkamali na. Nalito na kayo. Makatapos na natin mag-drawing. Kasi pag ganun nga 12. Narelita na. Makatapos na natin mag-drawing. Pero pagbalik natin dito, marami na nalito. Ha? Saan dito yung x natin? Bakit kasi nahalap pa yung x? Di ba yung degree na yun, ganun, di ba? So, Ano? gagano siya.
So saan dito ang value ng x? Sino nagsasabing 120? Pakitaas ng green card at red naman kapag nagsasabing 12. Hanggang ano, di ba? 8. 12 degrees. Okay, may red pa rin. So, naintindihan mo ba yung mag-drawing natin? O hindi mo naintindihan kasi pangit yung drawing mo? Ano nga ulit yung maximum value ng ating longitude? 180. 180. So, hindi pwedeng maging latitude. Sa number pa lang, hindi na pwedeng maging latitude ang 120. Kasi ang maximum latitude natin ay 90. So, dun pa lang, malalaman na natin dito kung saan dito yung longitude at saka latitude. Okay, nakuha po ba? So, saan dito yung x natin? Ha? Ano nga po yung x natin? Longitude or latitude? Latitude. Ha? Sino? Okay, ulitin natin. Ulitin mo yung drawing, no? Ulitin natin. Wala, umpisa pa lang nalilito na tayo. Wala na. Marami na talagang nalilito, no? Okay, so meron tayo dito x and y. Okay, so sa elementary pa lang, meron na tayong x and y, no? So maglalagay ako dito, ito yung ating x. Yan. And then, siya din yung ating nasa east, no? And then meron din tayo ditong value. Yan. Ito yung ating y. Meron din, ito din yung tinatawag natin northing. Yan. Okay? So, ang sabi ko kanina, ang longitude ay series of vertical lines. So, bakit siya series of vertical lines? Yan, ito yung ating longitude. Okay? At tinatawag din siyang x. Bakit siya tinatawag na x? Dahil dumadaan siya dito sa ating x at nag-move siya. Okay. And Hanggang 180. nag-move siya papuntang east. Kaya tinatawag siyang, yung longitude natin ay same with x at saka easting, no? Ulitin po, yung ating longitude ay series of vertical lines, okay? So, dumadaan siya sa x, kaya tinatawag siyang x, and then nag-move siya papuntang easting natin. From here, naka-zero pa yung value, papunta siyang east, no? Ang value niya ay tumataas hanggang, ano yung maximum value niya? 180. 180 degrees. Positive 180 degrees. Hindi lang maganda yung pagkakadrawing ko. Sige lang, ma'am. Okay? So, next naman, yung ating latitude. So, ulitin ko, yung ating latitude no, ay series of Horizontal line. horizontal line. No? So, yung ating latitude series of horizontal line, dumadaan siya sa y, nag-move siya papuntang north. No? And habang nag-move siya papuntang north, from 0 hanggang positive 90 degrees. Okay? Tandaan niyo po yan. Bits na. Okay, ulitin ko nga. Ano nga ang longitude? Anong line? Vertical. Vertical line. So, saan siya dumadaan? X. Sa X. Sa X. And tumataas yung value niya papuntang? East. Is Easting. maximum 180 degree. Papuntang? East. East. No? So, yung ating latitude naman, series of horizontal line,